Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aito kay po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, dating First Lady Imelda Marcos nakipag-usap sa ambasador ng China upang patibayin di umano ang ugnayan ng Pilipinas at China. Totoo kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa nagbagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa lumalalang tensyon ngayon sa West Philippine Sea sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China, dating First Lady Imelda Marcos tila gumawa ng sariling hakbang at nakipag-usap di umano sa Chinese ambassador ng China. Ayon pa sa balita ng politiko, alam ba ni BBM yan? Imelda Marcos meets with Chinese envoy. And Forbes Park, former First Lady Imelda Marcos had dinner with Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, on Thursday, May 16. Just as her son, President Ferdinand Marcos Jr. announced, there will be a stricter enforcement of rules for Chinese nationals entering the country. Politico learned that the former First Lady was invited to the opening of Chinese Embassy, New Chancery at Forbes Park, Makati. Other politicos who attended the event included Cagayan Governor Manuel Mamba and former presidential spokesperson Harry Roque, unquote. At sa isang video naman na lumabas sa social media na kung saan ay tila inihatid ng ambassador ng China si dating First Lady Imelda Marcos, na kung saan ay tila nakikipag-usap di umano si dating First Lady Imelda Marcos kay Chinese Ambassador Wang Xilian. Nais kasi daw ng First Lady Imelda Marcos na ipagpatuloy di umano ang magandang samahan ng Pilipinas at China. Kung ating maririnig sa video, tila sinabi ng dating First Lady sa ambassador ng China ang mga katagang continue and strengthen friendship. At sa huli, sinabi pa nito ang salitang world peace na tila sinang-ayunan naman ng ambassador ng China. Ngunit tila taliwas naman sa nangyayari ngayon sa ating bansa sa pamumuno ng Administrasyong Marcos na anak ni First Lady Imelda Marcos dahil sa pagkakaroon ng matinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. At kung magbabalik tanaw, ating matatandaan na tila naatasan din noon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. si dating First Lady Imelda Marcos na magkaroon ng magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Kaya ang malaking tanong, bakit muling nakipag-usap ang dating First Lady na si Imelda Marcos sa ambassador ng China? Alam ba daw nito ang nangyayaring tensyon ngayon sa China at Pilipinas? Thank you. Here. Continue. Yes, sure. Chinese friendship. Yes, friendship. Chinese friendship or peace. For peace. That's right. Yeah. Lumabas nga ang balitang ito. Marami sa ating kababayan ang tila nanawagan na sana'y makita ni Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang ina mismo ay gustong makipagkaibigan sa China. Hindi naman daw kasi solusyon ang makikipag-away dahil magdudulot lamang ito ng kapahamakan na ang labis na maaapektuhan ay ang taong bayan. At ayon pa sa kanila, mas malawak ang kaalaman ng former First Lady tungkol sa China. Simula pa kina Chairman Mao
si Dong. Tanong, bakit nasira ang relationship ng dalawang bansa? Ang sagot, dahil sa US conflicts nila at pilit tinutulak ang Pilipinas sa gulo. Pwede naman nating sabihin na kaya ginawa yan ni First Lady Imelda makipag-usap sa China para subukang kausapin sila at ipaunawa na atin talaga ang West Philippine Sea. Maging positive na lang tayo. Sana makita ni PBBM ang nais ng kanyang ina na maging maayos ang lahat at maging maganda ang ugnayan ng Pilipinas at China. Huwag nang pumasok pa sa gulo dahil ang labis na maaapektuhan pag nagkaipitan ay tayong mamayang Pilipino. #Mothers Know Best PBBM. Si dating FL Imelda Marcos na mismo ang nagsabi na strengthen and continue our friendship sa China. At ina mo mismo na mahigit sa 20 years naging ina ng Pilipinas. Makinig ka naman sa taong bayan. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Unahin ang totoong problema ng bayan, lalo na ang climate change na maaring maging dahilan na mawala ang pinag-aagawang teritoryo. Unquote. Agent Morales, ang unang tanong ko, no? Ano ba ho ang nag-udyok sa inyo to go public na kayo talaga ang gumawa ng dalawang dokumento? Yung pre-operation report at ano ho yung pangalawang dokumento? Palagi ko nakakalimutan yung pangalawang dokumento. Yung pre-ops at saka po yung authority to operate. Oo. Ano pong nag-udyok sa inyo para panindigan na ako nga ang may lagda niyang dalawang dokumento dahil na kayo po'y lumutang, sumumpa na sabihin ng katotohanan sa Senado, na-authenticate po ninyo yung dalawang dokumentong yon ayon sa ating rules of court, no? So those two documents exist, full stop. Authentic po yan. So tama po dyan si Senator Bato, no? As a lawyer, na-comply na po yung how to authenticate a written document. Pero ano pong nag-udyok sa inyo para panindigan yan dalawang dokumento na yan? Unang-una po, no, doon sa takot na rin, dahil nga doon sa pagsasabi nung dati kong boss na i-deny na lang namin. Dahil nung April 2 po, ito po ay na-post sa social media nung vlogger na si Maharlika. At nung i-inform po ako nung dati kong kasamahan sa PIDEA at pinadala din po sa akin yung kopya ng dokumento at yung video, isa lang po dun sa dahil kapag kagawa mo yung isang dokumento o isang bagay, maaalala at maaalala mo eh. Kaya lang ang takot na umano sa akin nun ay yung pong nakapwesto, yung nakalagay na pangalan doon sa sa mga dokumento na inilabas nung vlogger na si Maharlika. Kaya ang ginawa ko po doon, matapos ko pong malaman na ito yung dokumentong ginawa ko, yung pinost niya sa social media, ay nagkaroon kagad ako ng pakikipag-usap doon sa aking kasamahan. At yung nga, ay pumunta siya doon sa dati naming kasamahan, yung boss ko, si Agent Francia. At doon sa speaker po nung telepono, nung dati kong kasamahan na si Curioso, ay nakapag-usap kami, nakapagpalitan kami sa pamamagitan ng hawak niyang cellphone na naka-speakerphone. At doon nga po, sinabi na i-deny ko na lang para wala nang gulo. At dahil nga, director na siya ng doon sa PIDEA, ako nasa labas naman. Basta siya, i-deny na lang daw niya. At yun naman po, nakumpirma naman po niya na talagang nasabi niya. Kaya lang, sinasabi nga niya, nasabi ko nga yun, hindi kay Morales, hindi nga rin sa akin, kundi doon sa ibang taga-PIDEA. Sabi ko, napaka-imposible naman po yun. Kaya nga, ngayon, yung po niya, yung pagkakalabas niyan, ang isa po dun pumasok sa aking isipan, kung i-deny ko na lang din. Kaya lang nag-alala po ako. Dahil baka po lumabas yung confidential informant at saka kung ilabas yung dokumento na na mahawakan ng sa investigasyon, at i-compare yung aking pirma, pag dininay ko yan, lalo ako mapapahamak. Yun po yun. Ang sa akin lang po... Sinasabi niyo po na ang nag-udyok sa inyo para panindigan ng katotohanan ay dahil lalabas at lalabas din naman ang katotohanan. Opo, lalabas at lalabas. Kasi yung pagdidinay po yan, talagang pumasok din po sa isip ko yan. Kaya nga po magmula nung April 2, April 2 hanggang April 7. Kaya nung kinonsulta ko ang aking pamilya, at yun nga po ang payo din sa akin, sumulat na ako sa PIDEA para magpaliwanag ng side ko. Yun po ang ginawa ko. Sa akin naman po, in good faith naman po ako eh. Kaya nga po ako sumulat diretso kay Director General Lasso at copy parnis po ang Malacanang.
para po doon sa ano, kasi hindi ko po alam kung ano yung magiging kahihinatnan itong paglabas ng mga dokumento na ito. Kaya ako sumulat dahil willing and ipakita ko sa kanila na willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon para magpatotoo po kung ano po yung kwento sa likod niyan, kung ano po yung nangyari. So ibig sabihin, bukod dun sa lalabas at lalabas na pirma nyo naman talaga yan, no? Diyan sa dalawang dokumento na yan, nais nyo pong linawin din na wala kayong kinalaman dun sa pag-leak out ng document na yon. Totoo po yun. Yun yung kasi yun po yung isa dun sa nakabigat po dun sa sa kalagayan ko. Kasi nga, biruin nyo, kung ba presidente na ngayon, yung nakalagay na pangalan dun, basta na lang ako ilalaglag ng PIDEA. Yun po yung isa dun sa nakabigat sa akin Kung ba presidente na yun nakalagay dun, ilalaglag na nila ako. Ako yung nasa labas, ako na lang ang ipipin down nila. Well, ang dahilan po kaya napakadami kong mahanga ngayon sa inyo dahil Marcos nga yung pinanindigan ninyo. No? Yung kanyang ama, meron $2 billion judgment dahil sa paglabag sa karapatang pantao na hinain ng ilang mga biktima sa Amerika at hanggang ngayon po hinahabol sila tungkol dyan. Tapos, naglakas loob kayo para magsabi na meron ding issue dito si Marcos Jr. No, na posibilidad na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. No? So, ano naman yung nagtulak sa inyo na to take a stand against the most powerful man in this country na sumusunod sa yapak na kanyang ama sa pagiging diktador? Sa akin po, bilang alagad ng batas, ang motivation ko lang naman po sa trabaho ko ay yung pagkakakita doon sa ipinresinta ng confidential informant na 5 litrato, iba't ibang klaseng litrato. Doon po, sa mga litrato na yon, nakita ko talaga siya nandoon. At pina-identify ko siya kahit kilala ko yung mukha niya. Kahit na pina-identify ko siya doon sa confidential informant. At itong pag-identify sa kanya na-reduce ko doon sa affidavit, sa short statement o yung deposition ng confidential informant. Kaya ako, sa akin, doon sa nakita ko at sa declaration ng confidential informant, talaga pong nakita ko na dapat lamang na na mag-undergo siya ng tinatawag na hair follicle drug test. Kasi yun na lang po yung bilang bilang halal ng taong bayan, bilang pangulo, pangunahing opisyalis ng bansa. Sa nakikita ko, ito lang ang magiging tanging kasagutan diyan wala nang iba Ipakita lang sa taong bayan na siya ay malinis na sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Kasi nakita ko po 2012. Ngayon, papaano po bilang alagad ng batas, dumating sa punto ako na paano maipapakita nitong ating Pangulo ngayon na talagang siya ay malinis na doon sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Kaya yun lang po yung sa akin. Ako inanawagan, pinormalize ko pa yung sulat ko sa kanya, pero hindi niya po iniintindi. Sumulat po ako sa kanya, pinormalize ko po, pinareceive ko po doon sa Malacanang. Ang ano ko sa kanya, para maipakita mo sa taong bayan na malinis ka, para wala na itong issue, gawin mo na yung hair follicle drug test. Kasi nakita ko po talaga at ito yung pinakita ng confidential informant. Ngayon, kung nagkataon lamang po, sana kung natuloy yung operation noong 2012, yun po, mapapatunayan. Malalaman ang katotohanan kung natuloy yung raid, no? Opo, malalaman po noon kung sinabi niyo na meron 5 larawan. Wala kayong idea kung nasa na yung larawan na yan? Nandun po sa opisina kasi lahat po ng files na yun, nasa folder po yun. Yun po, yung folder na yun, meron pong cover sheet yun na confidential, na kulay blue. May cover sheet po yun. Ngayon, nandun po yung deposition, yung report, yung mga litrato, yung authority to operate, yung pre-ops, andun po. Yung kasi nga, hindi po natuloy, andun po dun sa opisina. Yung sinunod po ni confidential informant, may kopya ba kayo niyan? Wala po, andun po Pero doon po ginawa yun sa opisina. Doon po yun. Kaya isang controversial is, ang sabi nyo, alam na alam sa PIDEA nung lumantad yung confidential informant. Tapos may ilang empleyado ng PIDEA na nagsabi na hindi totoo. Lumabas naman pala, wala naman sila sa PIDEA noong mga panahon na yon. No? May naalala pa ba kayo na nakakita, nakarinig dun sa confidential informant
na galing PIDEA, whether or not nandun pa sila sa PIDEA? Alam niyo po, Atty. No, yung mga pangalan na nandun sa sa sworn statement, yung mga pangalan ng nakaharap doon na kasama ko, nakalagay po yun doon. Kaya kung maiano po yung mga dokumento, no, pati ho yung pinanumpaan na nag-administer ng oath noon doon sa LPS, andun po yung pangalan din noon. Ngayon po, yung mga kasamahan ko, naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan. Kasi wala, talagang mamimili po talaga sila eh. Kaya nga hindi ko rin po ina-expect na ganun yung magiging nila, no? Magiging actuation nila. Wala po ako magagawa kasi unang-una ako nasa labas na. Pipiliin nila ako. Ang kapalit naman, yung trabaho nila o yung pagkain doon sa mesa nila. Ako wala akong doon sa mga kasama ko. Kaya nga, kung titignan ninyo, kung hindi sabihin na wala sila doon, para lang hindi sila maipit sa sitwasyon, ganun na lang po yung sasabihin nila. Kasi hindi naman po sila po pwede magsabi na hindi nila alam, pero wala sila. Kasi masasabi mo lang na wala kang nakita, wala kang kung nandun ka. Kaya nga po ang nakikita ko na nung sinagot nila na wala sila doon sa opisina nung ginawa yun, mukhang dahilan na lamang din po. Kaya nga, naiintindihan ko na lang itong mga ito. Kinukumpirma niyo po na yung mga nag-deny na wala sila doon, naroroon sila. At meron silang pangalan doon sa sinumpaang salaysay. Alam niyo po, hindi ko lang talaga sila, yung kanilang kalagayan, hindi ko po sila mapipilit o anuman kasi wala naman ho akong maipapangako sa kanila. Kaya, sa totoo lang, kahit itong nangyayari na ito, ang alam ko na naiisip nila, napapahamak din sila. Katulad ko. Sila na nandun sa loob, mas mahirap yung kanilang kalagayan. Kasi nga po, hindi po biro. Kung ako nga po na nandito sa labas, sobra po pressure sa akin. Hanap buhay nila yan, nandun pa sila. No? Pero yung subscribing officer po, nasa PIDEA pa ba yan o wala na? Hindi ko po alam kasi 2012 pa yun, attorney. Pero kilala niyo po siya? Naalala niyo kung sino siya? Hindi po ako kasama nung nagpa-administer. Pinapupunta lang po yun dun sa LPS. Well, kasi po, kung narariyan yung malarawan na yan at saka yung sworn statement na yan, sa ating saligang batas po, na meron tayong karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakaka-apekto sa kanila sa pang-araw-araw na buhay, at bagamat nabigo ako ng isang congressman na isa batas yung freedom of information, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte naman po nag-issue ng Executive Order number 1 na nagbuo ng freedom of information para sa ehekutibo. At ang ehekutibo po, kasama po dyan ang PIDEA. So isang remedyo po dyan ay yung FOI request ang ayon sa Executive Order number 1 na hanggang ngayon po ay hindi pa nare-repeal ni Presidente Bongbong Marcos para ilabas yung sworn statement na yan kasama yung mga larawan. So pag-aaralan po ng legal team natin kung paano natin hihingin yan pursuant doon sa FOI. Pero meron pong remedyo dyan. Now, ang susunod na tanong ko naman po, bakit po kayo nanahimik ng halos isang dekada, mahigit pa sa isang dekada? Bakit wala nang narinig sa inyo until lumabas itong dalawang dokumentong ito? Hindi nyo ba inisip na nung tumakbo para presidente itong PBBM, dapat siguro malaman ng taong bayan na nung minsan, nagkaroon ng hindi natuloy na investigasyon sa kanya dahil sa probable cause na gumagamit siya ng pinagbabawal na droga, at hindi nyo ba naisip na may karapatan ng taong bayan na malaman na may ganitong ebidensya laban kay PBBM? Alam niyo po, magmula po nung nawala na po ako sa PIDEA, yung pong mga trabaho niya, nandoon na po. Sa akin po, wala naman ho akong, sa hinagap, wala ho akong planong lumabas o ano pa man na mapasok sa ganitong kalaking investigasyon. Nagkataon lang po na yung mga ginawa ko noong 2012 ay pinascale ng vlogger na si Maharlika. Doon po nag-umpisa yon. Kaya po ako sumulat after nung bali April 2 ko po siya na na ipinalam sa akin ng kasama ko sa PIDEA. April 7, yun po yung sumulat na ako. Ngayon ho, nagkaroon pa ho ako ng may kinonsulta po ako na kasamahan ko na yung nga po, yung si Romy Enriquez, ang sinabi nga niya, Kuya, huwag kang makikialam dyan. Nag-uumpugan ng ang Marcos at saka Duterte. Baka madami ka dyan. Sa akin naman po, ang
sulatan si General Lasso at para sabihin wala ako kasi unang-una, attorney, nakaupo yung presidente at lalabas yung impormasyon na yan. Ako ang nakapirma. Paano kung makarating sa kanya yan na ako ang nakapirma tapos wala akong kamalay-malay na bigla na lang akong barilin sa ulo dyan sa kalsada o sa tapat ng bahay. Wala akong kalaban-laban. Kaya ako sumulat talaga para patunayan kung ano yung nangyari. Sinasabi ko sa kanila na ito parte lang ng trabaho, nagtrabaho lang ako. Hindi nga ako nag-aakuse. Hindi ko siya inaakusahan. Kaya lang, pag tinatanong ako kung ano ang nilalaman nung report o nung mga dokumento na yun, ito yung sinasabi ko lang kung ano yung revelation ng confidential informant. Hanggang doon lang po ako. Kasi ang nangyayari, ako yung pinagbibintangan na nag-aakusa, hindi po. Kagaya nga yung sinabi ko nga wala akong planong lumabas. Kahit na nag-ano siya, kumandidatong vice president, hindi nga ako kasi nga, yung mga dokumento na yan, nandun po sa PIDEA at kahit may alam ako, hindi rin ako magsasalita, gawa ng yung confidentiality po nung nakapaloob dyan. Nandun po yan sa opisina. Oo. Pinaninindigan niyo po na hindi kayo nagbigay ng dokumento kay Maharlika? Ay, hindi po. Hindi po kayo ang puting ahas ni Maharlika? Ay, hindi po. Ibig sabihin, merong puting ahas si Maharlika sa PIDEA. Alam niyo po, kung sa akin, ako mismo, ang maglabas niyan, kumpleto po yung folder. Kung ako po yan, kung ako, intention ko talagang ilabas yan, buong folder, kaso wala po sa akin ang folder. Nandun nga po, dun sa PIDEA. Wala po sa akin. Ba't ako maglalabas ng kulang sa sustansya? Di sana inilabas ko na lang yung litrato at saka yung deposition ng witness. Doon buong buo, pinanumpaan pa niya. Bakit ito naging ganito po? Oo, tama naman po. No? Pero sinabi niyo po na hindi niyo nga pwede pangalanan ng inyong confidential informant dahil naintindihan ko, parang abogado rin po yan. No? Na kapag may sinabi ang kliyente, hindi namin po pwedeng i-release. No? Pero can you confirm po kung buhay o patay yung confidential informant? Wala na po akong balita, attorney, no? Kasi 2012 pa yun nung huli kong yung confidential informant. Matagal na po akong walang balita. Okay. Now, tinawag po kayo ng presidente na parang jukebox na magsasabi kung anong gustong sabihin basta maghulog ng pera. Ano pong reaksyon niyo dyan? Naaawa po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Marahil yung ginawa niyang pagbibintang sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas dala marahil ng epekto ng ipinagbabawal na gamot doon sa kanyang sistema. Kasi para sabihan niya ang isang katulad ko na investigador, wala naman akong kinalaman doon sa Ako'y nag-imbestiga lamang po. Hindi po ako nag-akusa sa kanya. Ang nag-akusa po sa kanya ay yung confidential informant. Yun bayaran daw po kayo. Sabi ni Presidente, bayaran daw pa kayo. Hindi po totoo yun. Ako nga po yung tinangkang suhulan, yung nga po nandito, bisita ko sa bahay, tinawagan po nung alias Picoy. Tinawagan po siya at yun nga po, at malinaw na malinaw yung pinatatahimik ako at yung nagkausap sila nung isang James Kumar at yun daw di umano yung isang lam ang nag-uutos dun sa isang James Kumar para at siya naman itong sa akin. Doon po pangaho dun sa hinihiling pangaho dun sa kaibigan ko na kung saan ko raw gusto na makipagkita para kausapin ako ng James Kumar. At yun din po ang nirelay doon sa kaibigan ko kung ano ang gusto ko. Nagbiro pa nga ako, loto gusto ko at ang sinabi naman sasabihin daw, okay lang daw na sasabihin daw at yun daw ang inaantay nung lam. Ganun po yung Ako po kung ako nababayaran, di sana hindi na ako umattend nung May 7 na hearing. Kung ako po ay nababayaran. Di sana sumunod na lang ako sa gusto nilang manahimik. Yung lugar po kung saan nakuha yung CCTV, yun po ang tahanan ninyo? Opo, doon po so sa... Yan daw ang tahanan ng sabi ni Presidente, isang bayaran na jukebox. Siguro kung bayaran na jukebox, doon kayo nakatira sa 46C.
Yung 46C po, yun po yung doon sa subject po yun ng ano no, yun po yung i-verify po sana subject ng surveillance, casing surveillance noong 2012. Ito po yung dineklara ng confidential informant na di umano doon nagkakaroon sila ng paggamit ng Well, ang punto ko lang po, kung bayaran kayo, hindi kayo nakatira sa isang napaka-modest na isang lugar, no? At sa isang marangyana kayong lugar nakatira ngayon kung kayo binayaran, no? Kaya nga po maraming humahanga sa inyo, no? Now, aapir pa ba ho tayo sa May 13? Ay sa May 20? Ay, opo. Alam niyo po, attorney, ako po ay nag-OFW. Ako po ay sumubok din po na magtrabaho sa abroad. Talagang nakaranas din po ako ng pangungulila sa aking pamilya, malayo sa aking pamilya, at talagang magpakasakit. Ako po, yung aking kinabubuhay, talagang pinagsisikapan ko po yan. Talagang pinagtatrabahuan ko. Hindi para... Ano po nyo as OFW? Sari-sari po. Meron pong nag-gemba, ang tawag po doon, nag-gemba, nag-construction sa Japan. Iba't iba po. May mga nagigiba ng bahay. Iba po, hanggang sa napasok po ako doon sa Hitachi. Doon sa pabrika ng Hitachi. Yun po. Kaya from ako po, pinagsisikapan ko doon. Oo. Kayo po yung naging parang manual worker sa Japan, no? Dahil kinakailangan buhay ng pamilya. No? At kaya nga po, well, ako po, dahil ako'y anak OFW po, ako'y nasasaktan dun sa paratang ng presidente na kayo bayaran. Ngayong nalaman ko na kabahagi pala kayo ng community ng OFW. It's not fair na tatawagin natin ang isang member ng OFW na bayaran dahil linabas lang niya yung mga dokumento na ginawa niya. So on behalf of millions of Filipinos na sumusuporta po sa inyo, we declare unfair po yung paratang sa inyo ni PBBM. Ano naman po reaction nyo na hanggang ngayon, hindi niya dinideny or ina-admit na gumamit siya ng droga? Paraging ad hominem ang sagot ni Presidente. Nung tinanong nga siya tungkol sa inyo, tag-react siya, ay jukebox yan, hindi dapat paniwalaan. Pero hindi niya sinasabi, hindi niya tinatanggi na gumamit siya ng droga, hindi niya inaamin na gumamit din siya ng droga. Anong palagay niyo sa ganyan? Neither admit nor deny. Yun nga po, no? Isang palatandaan lamang po na may itinatago talaga siya. Hindi natatakot siya, no, na malaman ng publiko o ng sambayan ng Pilipino na siya ay hindi pa makakawala doon sa kanyang bisyo. Yun po yun. Ang balita po na lumabas sa hearing yung binara nyo si Senador Estrada, at alam niyo naman itong si Senator Estrada pikon na pikon dahil nung second hearing pa lang sa social media talagang ang mga netizens ay sinasabi, palagi mong sinisiraan si Morales, hindi pa naman convicted si Morales, ikaw convicted na, ikaw ay sinabi niyo talaga ngayon. Ano naman ang nag-udyok sa inyo para sabihin na yan harapan kay Senator Estrada? Unang-una, bilang isang Pilipino, may karapatan po ako sa ilalim ng konstitusyon natin. Nakasaad naman po yan sa Article 3. No? Meron po akong kalayaan para makapagsabi kung ito ay katotohanan naman. Expression ko lang naman po yun. Ang sinasabi ko naman po sa kanya, hindi pa naman ako napapatunayan ng hukuman. Samantala siya ay convicted na. Ako po, sa pagsasabi lamang po ng katotohanan, gusto ko po talaga harap-harapan. Sa mata niya, sa mukha niya, masabi ko. At tinanong niya ako na sinabi ko raw na hindi raw siya marunong mag-imbestiga. Totoo naman po kasi ako, investigador po ako eh. Yan na po ang naging trabaho ko bilang law enforcer. Alam ko po, pagka ako nag-iimbestiga, gusto ko makapag-extract na information, makapag-elicit na information doon sa respondent na aking tinatanong. Yun lang po ako na kaya sinabi niya o sinabi mo raw na sayang ang pera ng taong bayan. Totoo naman po. Dahil sa halip na ginagawa niya ang trabaho para mapalabas ang katotohanan patungkol doon sa PDEA leaks, iba yung ginagawa niya. Ang tinuturing niya ako, akusado, at sa halip na resource person na makakatulong para makapagbigay ng inputs doon sa kanilang sinasagawa investigasyon. At sa halip, ang ginagawa po niya sa akin ay character assassination. Yung mga issue na binabato niya sa akin ay panay irrelevant naman, hindi po relevant doon sa issue. Ngayon po, kagaya po nung lumabas yung Picoy kanina, sa halip na makakuha ng sustansya doon sa pamagitan ng pagtatanong sana doon sa doon kay Picoy, ay hindi po siya nag-aksaya na makuha yung dapat malaman ng publiko. Sa halip, talagang ang ginagawa niya ay inaatake niya ang aking personal na buhay.
Kagaya kanina, nung sinabi kong convicted siya, sabi niya, bakit ko raw pinakikialaman yung kaso niya? Bakit niya pinakikialaman din yung kaso kong mga kinakaharap na hinaharap ko naman? Hindi po ba? Hindi ba kayo natakot sa kanya nung siya'y pasigaw-sigaw at siya'y senador? Wala ba kayong takot na naramdaman nung siya'y parang nagdadabog na? Alam niyo po, ako bilang alagad ng batas, hindi po ako nakakaramdam ng anumang takot sa kanya. Siya po, oo, senador, bilang bilang senador ng bayan, hindi naman po ako naging katulad niya na abusuhin ko yung aking tungkulin upang magmaliit ng sino man. Yung ginagawa po niya, sabi ko nga, uunawain ko na lang to, pero sasagutin ko ito nang naayon doon sa kanyang mga katanungan. Ipapaalala ko lang sa kanya na ako parte ng milyong Pilipino na bumoto sa kanya at naniwala sa kanya na ngayon nagsisisi na. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.